balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. 89.5 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Punto Bandera! Bandera! Nationwide! Punto Bandera! Pakinggan, alamin, katotohanan ang kinin. Punto Bandera! Mga lokal na opinyon sa mga usaping lokal, nasyonal at international. Tatalakayin, punto por punto. Punto Bandera! Nationwide! Lahat ng anggulo hihimayin. Punto Bandera! Nationwide! Kasama ang mga bandera analyst na sina Rod Saucelo at Henry Santos. Punto Bandera Nationwide. Pilipinas, Luzon, Visayas. Umaga. Okay na? Morning Universe, magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Palawan, magandang umaga Puerto Princesa, magandang umaga sa iyo partner. Magandang umaga sa iyo kasamang Henry, nag-take to ho kami doon sa opening namin na yun. Magandang umaga din ho sa lahat ng kasama natin sa Impapawid sa pamamagitan ho ng 53 stations ng Radyo Bandera Philippines all over the country. Pati na ho sa nanonood sa amin dito sa Channel 40, local TV sa ng lungsod ng Puerto Princesa. And of course, yung nakasababay ho sa atin sa pamamagitan ho ng social media. Sa inyo pong lahat, magandang October 14, 2023 umaga. Ngayong araw po na ito, ang pag-uusapan natin, itong raging, ongoing pa, at mukhang matagal-tagal pa ito, the Israeli-Palestinian conflict. Ano ho ba nangyayari sa mundo? Hindi pa ho tapos yung gera doon sa Ukraine. Ito may panibago na naman may panibago na naman gera. Gera ho ito, hindi lang ito gera na salita kundi dito sa kinetic war, bombahan ho talaga. Paano nangyari ito? Paano nag-umpisa ito? Basahin ko yung first paragraph kasamang Henry. Okay. No, yung pinaka-intro natin dito. Noong October 7, 2023, last Saturday ho to, nagprograma kami dito ni kasamang Henry. Ibang topic namin dito, yung dito sa Pilipinas, local issues tayo in relation to what is happening geopolitically. On October 7, 2023, Hamas launched a multi-pronged military operation on Israel that included rocket attacks, fighters dropping from paragliders, and ground assaults on military bases, civilian homes, city streets, and at a music festival. At least 700 people were killed in southern Israel when Hamas terrorists charged across the border on Saturday, shooting people in the communities and towns near Gaza before Israeli security forces began fighting back. Yun ho yung nangyari umpisa noong Sabado, last Saturday, October 7, 2023. Tapos, ano ang response ng Israel? Ikaw na, kasama Henry. Headline. Ang ginawa ng Israel, no electricity, no food, no water. Israel orders complete siege on Gaza. October 9 po ito, 2 days after. Sabi niya dito, Jerusalem, Israeli Defense Minister Yoav Gallant Monday ordered a complete siege on Gaza Strip as the military pounded the Palestinian territory with airstrikes. Sabi niya dito, we are putting a complete siege on Gaza. No electricity, no food, no water, no gas. It's all closed. At yun yung sinabi niya doon sa isang video referring to the enclave that is overcrowded with 2.3 million people. We are fighting animals and are acting accordingly. Sabi niya. Ang marami hong nag-comments dito sa
sinabi nito ni Yoav Gallant, yung defense minister, na we are fighting animals and are acting accordingly. Ito daw ho ay pangkondisyon sa tao para tanggapin nila kung ano yung mangyayari sa Gaza. Kasi yung kalaban nila, hindi ho humans. Kundi ang kalaban nila are animals. So, kumbaga sa dahil animals yung kalaban, wag na tayong magdamdam kung ano man ang makikita natin na nangyayari doon sa Gaza. Kasamang Rod, matanong ko muna sa'yo. Sino ba nagbansag ng Hamas? Mamaya, pag-uusapan natin yan. Pag-uusapan na, ikaw, hindi ko alam kung sino nagbansag. Yun nga. May Kasi, alam lang akong kasi sabi dito, niya, na i-discuss din natin. Sabi dito kasi, yung Hebrew word na Hamas, ang ibig sabihin sa salitang English. It's a Hebrew word. Ang sabi dito, ang salitang violence sa Genesis 6:11 ay Hebrew word means Hamas. So, sino nagbansag ng violence na tinatawag na Hamas terrorist sila? It's a Hebrew word, it's not an Arab word. No. Okay, dalawang mga tao ang nakatira dito sa tawagin na muna nating Israel ngayon, no? Yung mga Arabs, mga Palestinians, at saka yung mga Hebrews, ito na yung mga Israelis. Pero mamaya, para mas klaro yung background na may bibigay namin sa inyo, kung bakit itong gulo na ito, itong conflict na ito, mukhang walang katapusan. Kasi ang dami na hong gera nangyari dito. Hopefully, you will understand, you follow us, maintindihan ho ninyo kung ano ang punot dulo nito. At doon ho tayo pupunta. Pero before that, ano yung consequence nitong sinabi nila na complete seeds? Ito ho, panoorin ninyo yung pictures na ito. Yung pictures ho na ito ay pinablish ito ng Israeli Air Force, yung official Twitter account ng Israeli Air Force. Wag na yung yung apat na lang na pictures, wag na yung video. Yung apat. Mahaba yung video mahaba yung video abot ng 4 minutes Pero makikita nyo ho yung kalunos-lunos na pangyayari doon sa Gaza. Yung may link tayo dyan na ay ganon, hindi na i-save, sayang, no? Kasi ayun na lang, yung link na lang, yun na lang ang pakita mo. Video ho yan. Ayan, no? Pwede, kung pwede ba? Oo, sige. Okay. Ayan ho, una, yung part na yan, meron hong malaking space na kita natin na it's strewn with debris. Katapos sa background niya ay mga buildings, and sa likod pa noon mga buildings, ay andun yung mga usok ng bomba. Ibig sabihin, another site yun na tinamaan din ng bombs. Tapos makikita ho natin yung sa periphery, yung mga peripheral buildings doon ho sa sentro na yun na open na level off na. Makikita ho natin yung mga buildings na yun, pagkadami-daming sira. Kalunos-lunos ho talaga yung mga malalaking building yan puro mga nagiba-giba na lahat naman, I think it is safe to assume, kasamang Henry, na lahat ng mga buildings na ito, mayroong mga residents ito. Oo. Kasi ang Gaza ho, pagkaliit-liit, imagine ho ninyo, napakaliit lang na lugar, katapos ang occupants doon ay 2.3 million. Dami na. Paano ho nagkasya ang 2.3 million people sa isang maliit na lugar? There's only one way, parang Hong Kong ito You have to go high-rise. Kaya makikita natin dyan, yung mga residential buildings nila, yan, matataas parang kung dito sa atin, condominium ang tawag natin. Pero tingnan nyo ho, kung paano na level off na yan. So, ganun yung inabot ng Gaza ngayon matapos bombahin ng Israel. At yun na nga yung sabi ng isang comment na para maging katanggap-tanggap ito ng humanity, binansagan nila na sabi nitong defense minister nila, we are fighting animals. The number of displaced people inside Gaza Strip has risen to 423,000.
Noon pa lang yun, yung second day pa lang yun, third day, no? Ayon ho ito sa United Nations na report as ngayon parang sinasabing 1.1 million na rin yung kasi tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy kasi naman ho yung tuloy-tuloy ho yung pambubumba na yan. Tapos meron pang sinasabi ang Israel na they have to leave the place. Oo, kailangan umalis daw. Kailangan umalis yung mga residente, yung mga 2.3 million. Dahil pupulbusin nila yung mga Hamas. Dahil at gusto nilang lumipat ng mga ito sa Egypt na ayaw naman ho tanggapin ng Egypt kasi sinasabi ni President Sisi ng Egypt magiging problema namin yan. Sila mismo sa Egypt mismo nagdurusa din ho sila. Tingnan nyo yun, pagkalapad-lapad ho na area na yan, pinatag puro na level off. Imagine ho ninyo 423,000 out of 2.3 million people, kasamang Henry out of 2.3 million people, 423,000 katao ang na-displace. I-contextualize lang ho natin itong violence na nangyayari na ito. Maganda ho itong sinulat ni Ginoong Larry Johnson. Si Larry Johnson palagi ho namin ginagamit ni kasamang Henry. He was a former CIA analyst, katapos official din ho siya ng Department of State. Tapos trainer din ho siya ng special operations ng military. Anong sabi ni Larry Johnson? Let me make something clear up front. Klaruhin na natin sa umpisa pa lang, sabi niya. The Hamas attacks on Israeli civilians on Saturday, Israeli civilians especially the massacre of the kids dancing in the desert, is a war crime and should be punished in the same way that those responsible for executing Ukrainian Jews at Babi Yar were punished, Yung mga Ukrainians ng World War II, yung mga yung pamatay ng yung mga Ukrainian ng mga nationalist na who massacred Jews were punished. Those responsible include the shooters, the military planners, and the commanders responsible for that operation. The same for those who have abused captives. A captured civilian must be treated as a non-combatant and not harmed. Ito ho yung kahit ho sa panahon ng giyera, mayroon pa ring rules of war. Ito yung sinasabi ni Larry Johnson dito. Yung mga civilians hindi dapat rinatrato ng ganito. Hindi dapat pinapatay dahil hindi ho kasama yan sila. While I understand the grief and outrage of Israelis and their supporters around the world, anyone calling for the mass slaughter of the people who live in Gaza are supporting a potential war crime. Ito mismo ang sinabi ni Gallant, yung defense minister. Imagine ninyo yung isang lugar, pinutulan ng tubig, pinutulan ng kuryente, pinutulan ng gas, pagkatapos enclosed ho yan. Kasi yung Gaza ho na yan, surrounded ho yan ng fence. Iron fence ho yan. Highly sophisticated daw na mga fences ito na hindi basta-bastang maliit kayang... na lang, kaya nga tawag na Gaza Strip Oo. Diba? Mamaya ipapakita ho namin sa inyo yung picture kung gaano kalito itong Gaza. Ang sinasabi ho dito ni Larry Johnson, you punish those who planned, organized, funded, or carried out attacks against civilian targets. You do not wantonly kill civilians. Ito ho nangyayari ngayon, itong responso na ginawa ng Israel. Nung binomba nila hindi na nila inisip na maraming civilian doon. Hindi ho lahat, parang hindi lahat ng tao sa Gaza kasama sa Hamas. Parang dito sa Pilipinas, hindi ho lahat ng Pilipino member ng NPA. Oo. So hindi pwedeng ang government ay basta't lahat ng mga makita nila sa isang lugar ay bombahin nila ng bombahin. Kasi hindi ho lahat, katulad ganito sinasabi mo kasamang Henry, hindi ho lahat ng mga nakatira sa Gaza ay kasapi ng Hamas. You do not wantonly kill civilians. The Hamas attack on Israeli military positions, by contrast, is not a war crime. Just good, old-fashioned, ugly war. So, gumagawa ho siya ng distinction between yung mga legitimate acts during war. Ibig sabihin, kapag dating ng gera,
ang awayin mo, ang patayin mo ay yung mga sundalo, mga belligerents. Huwag mong idadamay consciously, knowingly, yung pagpatay ng mga civilians. Yung base ho, nakita ninyo na yun ng mga footage noong distraction ng mga bombs na pinakawalan ng Israeli Air Force na almost entire neighborhoods wiped out, flattened. Ilan kaya ang mga nakatira doon? Again, ayon ho dito sa United Nations report na ito is 423,000 ang displaced out of 2.3 million people. That's about one-fifth ng 25% ng buong population doon ng Gaza. Kasi naman Karot, kasi yung ginagawa nilang dahilan doon, yung pagpasok nga ng mga Hamas, nanghuli sila ng mga sibilyan. Iyon na nga. At ngayon, pinalalabas pa nila yung mga sibilyan na yon, meron mga pinatay, meron mga pinagsamantalahan, at meron mga talagang mga, pati mga bata rin, mga pinagpupugutan ng ulo. Pero meron na diba? ngayon na hindi. So titingnan natin yun mamaya kung ano yung mga lumalabas na yon, kung ano ba talaga meron. So maganda ho itong sinabi nito ni Ginoong Larry Johnson, no? Kahit in times of war, meron hong rules. Yung mga civilians, hindi mo sinasama sa mga atrocities na ganito. Ang problema, ang pagganti na ginawa ng Israel, hindi ho sila nagpadala ng mga troops dito sa ground, kundi puro bomba sa pamagitan ho ng Israeli Air Force. Ang bomba ho, hindi ho nangingilala yan kung sino yung tatamaan. To whom it may concern yan Ang sinasabi nila kung sino yung tamaan Ang sinasabi nila, ang binobomba nila yung mga areas daw na may Hamas. Pag areas na may Hamas, meron din sibilyan. Kaya nadadamay pati sibilyan. Okay. Paano ho ba, ano ho ba yung ito? Dito na tayo, punta na tayo sa ano ba ang ugat nitong walang katapusang away between the Palestinians and the Israelis. Punta ho tayo dito sa the Balfour Declaration. Ano mo yung sa Wikipedia ho ito. Yan. The Balfour Declaration. Kasamang Henry, please do the honors. Balfour Declaration was a public statement issued by the British government in 1917 during the First World War, announcing its support for the establishment of a national home for the Jewish people in Palestine, then an Ottoman region with a small minority Jewish population. The declaration was contained in a letter dated 2 November 1917 from the United Kingdom's Foreign Secretary Arthur Balfour. Kaya sinabing Balfour Declaration. Sinulat ni Foreign Secretary Arthur Balfour to Lord Rothschild, a leader of the British Jewish community, for transmission to the Zionist Federation of Great Britain and Ireland. The text of the declaration was published in the press 9 November 1917. So ito ho yung ugat nitong gulo na ito. Dahil yung Foreign Secretary ng Britain noon, 1917, First World War pa lang ito. So ito yun, mababasa. Gumawa siya ng sulat, addressed kay Lord Rothschild. Ito ho yung pinakamayaman na tao sa buong mundo, no? A leader of the British Jewish community, para i-transmit daw, para iparating ni Lord Rothschild doon sa Zionist Federation of Great Britain and Ireland. Bakit kaya hindi na lang diniretso nitong British Foreign Minister na ito si Balfour na isulat doon sa Zionist Federation of Great Britain at pinadaan dito sa kay Lord Rothschild? Ito yung sulat. Ayan, kasama Henry. I have much pleasure in conveying to you on behalf of His Majesty's government the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspiration, which has been submitted to and approved by the Cabinet. Typewriter pa lang ho gamit nito kasi wala pa naman mga... His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. It being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing
non-Jewish communities in Palestine or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. Yung sinabi niya rito ni Secretary Balfour, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine. Ibig sabihin, pumapabor itong si Balfour, Secretary Balfour, na magkaroon ng hiwalay na bansa ang Israel, pero hindi dapat ma-prejudice ang civil and religious rights ng ibang mga tao na nakatira doon sa lugar na yon na gagawing Israeli state, no? Mamaya ipapakita natin yung mga maps na ito, pero tuloy natin kasamang Henry yung dito sa Wikipedia na ito, yung backgrounder kung bakit walang katapusan itong gulo na ito sa Israel at sa Palestine. Immediately following their declaration of war on the Ottoman Empire in 1914 November, the British War Cabinet began to consider the future of Palestine. Within 2 months, a memorandum was circulated to the cabinet by a Zionist cabinet member, Herbert Samuel, proposing the support of Zionist ambitions in order to enlist the support of Jews in the wider war. A committee was established in April 1915 by British Prime Minister H.H. Asquith to determine their policy towards the Ottoman Empire, including Palestine. The first negotiation between the British and the Zionists took place at a conference on 7 February 1917 that included Sir Mark Sykes and the Zionist leadership. Subsequent discussions led to Balfour's request on 19 June that Rothschild and Chaim Weizmann submit a draft of a public declaration. Further drafts were discussed by the British cabinet during September and October with input from Zionist and anti-Zionist Jews but no representation from the local population in Palestine. Grabe kasamang Henry, ha? Ito hong sulat na ito, hindi ho ang gumawa nito, ang nag-draft nito, hindi si Secretary Balfour. Kundi pinagawa niya yung further draft. Pinagawa niya itong draft na ito kay Rothschild at saka kay Chaim, kung tama ba pronunciation namin, Chaim Weizmann, para sila ang gumawa nitong draft na ito at yun ang isinabmit doon sa cabinet. Hindi ho ang British Secretary ang gumawa nito, kundi sila si Rothschild at saka si Chaim Weizmann. Katapos, gusto nating i-emphasize dito, sinabi rin, binanggit din dito, with no representation from the local population in Palestine. Kaya ho, ito ho talaga yung ugat ng problema. Nag-usap yung empire dati, yung head ng empire, which was Britain. Kausap niya ito si Rothschild. Pinapag-draft, kayo nang gumawa ng draft na sulat na pinirmahan nito ni Balfour. Signature lang, ginamit lang yung signature niya rito kasama Henry, pati letterhead. Pero ang gumawa ho ng draft nito ay sila si Rothschild at saka si Chaim Weizmann, o yung mga tao nila ang pinagawa ng draft. Tapos yun ho ang pinirmahan ng British government. Again, with no representation from the local population in Palestine. Binanggit niya ho rito earlier na during that time, ang Palestine, napakaliit lang ho, minority ho ang presence ng mga Jews. Ibig sabihin, ang Palestine dati was occupied by the Arabs, by the Palestinians, with a minority presence doon sa area na yon, sa lugar na yon. Ang area na yon, again, makikita natin, ipapakita namin sa inyo yung mapa. The declaration had many long-lasting consequences. It greatly increased popular support for Zionism within Jewish communities worldwide and became a core component of the British mandate for Palestine. The founding document of mandatory Palestine
it indirectly led to the emergence of Israel and is considered a principal cause for the ongoing Israel-Palestinian conflict, often described as the world's most intractable conflict. So ito, it directly led to the emergence of Israel and is considered a principal cause of the ongoing. Wala hong intractable nga itong conflict na ito. Ongoing Israeli-Palestinian conflict. Ito ho, papakita namin sa inyo, ang ganda nitong pinost ni Pepe Escobar. Killing them softly with an unprovoked song. Kasi si Pepe Escobar is being sarcastic dito sa mga Western media reports na ito daw pag-atake ng Hamas sa parts of Israel, unprovoked daw ito. Pero base ho dito sa background na ito na diniscuss natin, mayroon hong rason na magrebelde yung mga Palestinians doon sa arrangement na ginawa ng Britain. Ito ho, yung mapa na ito, ipakita natin. Ayan. Noong 1946, bago ho na-proclaim ang Israel as a country. Yung sa left side most, makikita ninyo, yung mapa na yon. Almost all of it, nakasulat dyan, Palestine. Almost all of it, yung green na yan. Yan, puro occupied ho yan ng mga Arab people by the Palestinians. May mga white spots, yan ho yung mga Jewish land. Kaya sinabi ho mismo doon sa Wikipedia na binasa natin, minority lang ho ang presence ng mga Jews sa Palestine as of 1946 dito sa mapa na ito. Ngayon, isunod na mapa, UN plan. Ang plano ho ng United Nations, kasi inaprubahan ho ito, mamaya didiscuss din natin to kung kailan mula doon sa desire na magkaroon ng bansa, nagkaroon ng Balfour Declaration, pagkatapos inacknowledge na ito ng United States, pati na ng United Nations. Ito ho ang plano ng United Nations. Yung puti na yan dyan, majority na puti o halos pantay. Puti at saka green, makikita ninyo halos magkasing laki pa yung land area nung Israel at saka Palestine. Pero from 1949 hanggang 1967, ito na ho yung mapa. Pangatlong map, makikita ninyo, maliit na lang ho yung natitira sa Palestine, yung mga green na yan. Kahit yung Gaza lumit eh. Ayan, yung Gaza, yung dito sa kaliwa na kulay green, yung strip na yan, kaya tinawag ho na strip. Manipis siya na pahaba. By 2008, ito na ho yung hitsura ng Palestine dati. Most of it, except for the West Bank at saka yung Gaza, ay Israel na. So, imagine ho ninyo kung gaano kadami ang mga tao, gaano kadaming mga Palestinians ang na-displace. Yung current na conflict ngayon, yung nag-umpisa last Saturday, ayon sa United Nations, 423,000 people na ang na-displace. That's only a matter of how many days, kasamang Henry? 2 araw lang yun eh. Yung nilabas yan eh. 2 or 3 days lang eh. Ito, over years. Over multiple years. Imagine ho ninyo kung in so short a time, 423,000 Gazans lang ha. Gaza lang itong pinag-uusapan natin. Out of the 2.3 million people living in that small strip of land, yung sa kaliwa na yan. Kakapraso na lang na yun. 423,000 na kaagad ang na-displace. Ilalo na noong bago pa nangyari ito, kasamang Henry. Noong marami pa yung karamihan pa dyan. Tingnan nyo yung puti na ngayon na dati ay green. No? Imagine ho ninyo kung gaano kadaming tao ang na-displace. Ito ho, bigger map. Ito, provided ito by, nakuha ho natin to sa BBC, British Broadcasting Corporation. Kasi this gives us a better scale. Doon pa rin sa Ayan. Dito ho sa bigger map na ito, makikita natin yung Syria sa taas, tapos Jordan dito sa kanan, at ang Israel, nandyan yung pinapakita dyan, yung Jerusalem,
na nasa boundary ho ng West Bank at saka Israel, yung Jerusalem, which is marami hong mga places dito sa Jerusalem that are holy to Christians, holy to the Muslims, and holy din ho sa mga Jews. Kaya very highly contested yung area na ito. Tapos yung sa Gaza, makikita ninyo yung maliit na yun na puti, facing the Mediterranean Sea. Ganoon na lang ho kaliit yung Gaza. Sa maliit ho na strip na yan, again, 2.3 million people ang nakatira riyan. Most of them nakatira sa mga high-rise na mga buildings para magkasa sila yung ganong kadaming tao in such a small place. Tapos ito yung binumba ngayon ng binumba. Saka kung mababalitaan nyo, from time to time, meron tayo naririnig na hidwaan between Israel saka yung mga nandoon sa Gaza at between Israel saka yung mga nandoon sa West Bank. Yes. Ayan. Kasi nga ganun ang nangyayari. Palit ng palit yung teritoryo nila. Ito ho, pinost ni Chay Bowes, tama ba yung pag-pronounce natin? C-H-A-Y, saka B-O-W-E-S, sa Twitter or X. Here is some crucial background to the ongoing conflict in Palestine. 75 years ago, thousands of Palestinians were massacred and entire communities were driven from their ancestral lands by the State of Israel. This catastrophe is directly linked to what is happening today. Exactly yung pinakita ho natin doon, explain ho natin sa inyo sa pamamagitan ho nitong mga maps na ito kung ano nga ang nangyari. Ito napakaganda hong analysis. Kasunod na topic natin. Sino ho ba talaga ang may gustong mangyari ito? Itong present conflict na ito, nag-umpisa lang no Saturday. Kanino ba ito kagagawan? Sino ang nagplano nito? Sino ba ang makikinabang dito? Again, ito ho si Simplicius the Thinker. Napakagaling ho nito. Marami tayong mga analyst na tinitingnan. Pero ito sa Simplicius the Thinker, mayroon ho siyang tendency na to look at the big picture. Kasi yung maraming mga analysts, isang anggulo lang ang tinitingnan. Ito pinipresenta niya. Tapos itong ibang analyst naman, ito pinipresenta niya ang anggulo. Ganon din. Siya ho, tinitingnan niya yung lahat. He looks at the big picture. Pagkatapos, katulad ho ng ginawa niya yung sa Prigozhin rebellion, yung nangyari doon sa Russia, na gusto nilang ikodita, gusto nilang matanggal si Putin, yung si Prigozhin ho, yung head ng Wagner Group. Ganon din ang ginawa nito ni Simplicius. Pinakita niya, presenta niya yung mga different angles. At ito din ho ang ginawa niya ngayon. So, umpisahan natin. This is 2 days after, no? October 9 niya sinulat ito. Sabi niya, Israeli flashpoint, localized skirmish, or the beginning of a major global black swan. Ano ho ba yung black swan? Ang ibig sabihin ho ng black swan, isang unexpected na event na mayroon hong consequences na napakalawak. Yun ho ang ibig sabihin ng black swan. At sinabi niya pang global, ibig sabihin buong mundo ito. Ang posibleng epekto nito ay buong mundo, which kasama na ho tayo doon. Bakit? Kasi pwedeng maging ang Ukraine dati kasamang Henry was pinapag-usapan na pwedeng maging cause ng World War III. Pero kung i-compare ho natin yung pagiging mitsa ng Ukraine against itong gera ngayon sa Middle East, mas malaki daw ho ang chances na maging mitsa globally, magkaroon ng global war, yung nangyayari sa Middle East kasi yung nangyayari doon sa Ukraine. Bakit? Kasi as far as America is concerned, mas importante ho sa kanila yung Israel kaysa doon sa Ukraine. So, mas makikipag-away sila against kung sino man yung mga enemies in behalf of Israel kaysa makipag-away sila in behalf of Ukraine. Okay, umpisan mo kasama Henry. The eruption in Israel caught many of us off guard. But to some extent, it was a long-expected flashpoint escalation meant to begin the denouement of the Ukrainian conflict by taking heat off from it. There are many circulating accounts of all the things that seem off about Hamas attack.
So I won't recount every single point here, as most of you have likely read them in multiple places. Things like the very implausible breach of Israel's high-tech gates and defenses, to unprecedented failures of Mossad and Shin Bet, to Netanyahu's eerie scripted invocation of Pearl Harbor, which is very telling considering that Pearl Harbor was also a false flag attack with the purpose of bringing the U.S. into World War II. Okay, tatlo itong binabanggit niya rito, ha. Yung very implausible daw, implausible, almost imposible mangyari, na itong breach na ito, na itong attack na ito na ginawa ng Hamas within Israel, ay hindi ito malalaman nung Mossad. Hindi na-detect, Hindi hindi na-detect. nabalitaan. Kasi itong mga ganito mga operations daw, this takes at least a year of planning. Kaya sinasabi nitong ibang mga analyst na imposibleng bago nangyari ito na hindi alam ito ng Mossad at saka yung Shin Bet. Yung Shin Bet ho, kumbaga sa Amerika, ang Mossad is the CIA, ang Shin Bet is the FBI. Ang Mossad, yung international intelligence arm ng Israel, ang Shin Bet, ito naman ang local, ang domestic, Internal. no, ang internal. Yung magkaroon ng breach doon sa high-tech gates and defenses. Ano yung high-tech gates and defenses? Kasi itong gate nga ho, na yung bakod. fence na ito na nakasurround sa Gaza, nakita na natin, imagine nyo yung mapa ng Gaza, no? Surrounded ho yun by iron fence. High-tech yung gamit na technology doon para ma-detect. Pagkatapos yung pangatlong reason kung bakit nagkakaroon ng doubts dito sa operations na ito, na kung talaga bang Hamas ang migawa nito o Israel ang migawa nito, yung pagkumparang paggamit ni Netanyahu doon sa kanyang pananalita na ang nangyari daw sa Israel ay parang nangyari doon sa Pearl Harbor sa Amerika. Bakit nagdududa itong mga analysts like Simplicius at saka yung many others? Kasi yung Pearl Harbor ho na incident, sabi niya, considering that Pearl Harbor was also a false flag attack with the purpose of bringing the US into World War II. Ano ho istorya dito sa Pearl Harbor? Alam daw ho ng American intelligence, ng American government, na aatake yung Mga Hapon. doon sa Pearl Harbor sa Hawaii. Pero hinayaan lang daw ito ng mga leaders nung US noon, para kasi gustong-gusto talaga nitong mga leaders na ito na masama ang Amerika doon sa World War II. Because before Pearl Harbor, ang Amerika was not involved doon sa Second World War. Pero after Pearl Harbor, ito na naging dahilan kung bakit nakumbinsi ng American public, mga leaders noon na gustong-gustong sumama ang Amerika doon sa World War. Nakumbinsi nila ngayon yung American public kasi nagalit masyado yung mga Americans against the Japanese, na consider nila ngayon na sumama na doon sa giyera. Kaya ang sinasabi dito, very telling daw na ang ginamit na word as an analogy ni Netanyahu, who is the president ng Israel, ay yung Pearl Harbor. So, 3 reasons ito ang binabanggit dito ni Simplicius. Parang pinalalabas din na false flag attack itong ginawa ng Hamas. Yun, parang ganon. Yes. Para magkaroon ng dahilan, magkabombahan. Tapos ito ho yung post ni Will Scriber. Si Will Scriber ho, napakagaling din ho nito na analyst. Isa ho ito siya sa sinusubaybayan namin ni kasamang Henry. Post ho ito ni Will Scriber doon sa Twitter. New and curious elements continue to be added to the evolving event in Israel. The whole affair is assuming a sort of 9/11 vibe, including the solemn invocation of the Pearl Harbor meme. And there is something much bigger afoot here, and the other shoe has yet to drop. To me, it smells strongly of a foundation being laid for a pretext. What they may be remains to be seen. But logic suggests there can only be one possible target of these intrigues: Iran.
Sinasabi ho dito ni Will Scriver na ang posibleng rason dito sa false flag, kasi sinasabi niyang mayroong there more than meets the eye dito sa attack na ito ng Hamas. Ang target talaga nito, kumbaga sa nag-justify sila ng reason para girahin ng Amerika ang Iran. Na matagal na hong pangarap ito ng mga neocons. Okay, tuloy ka sa mga Henry. Recall that Hamas was partly or entirely created by Israel, a fact confessed to by several high-ranking Israeli officials as a counterweight to the PLO, the dominant political group at the time. Okay. Niresearch so namin ito ni kasamang Henry, kasi parang hirap paniwalaan na yung Hamas was partly or entirely created by Israel. Di ba? Kasi alam natin na yung Hamas, ang label nga sa Hamas by the Western media is it's a terrorist organization . Paano nangyari kung totoo nga ito na created by Israel itong Hamas group na ito? Paano nangyari na itong Hamas group na ito, sila ngayon ang umatake within Israel? Ganong kasavage na attack yung nung nangyari nung last Saturday. So ito, Wikipedia pa rin. Ano yung Hamas? Hamas is an Islamist political and military organization currently governing the Gaza Strip of the Palestinian territories. While it is headquartered in Gaza City, it also has a presence in the West Bank, the larger of the two Palestinian territories, in which Fatah exercises control. It is widely considered to be the dominant political force with the Palestinian territories. So, yung dalawa ho, yung organizations ng mga Palestinians, kumbaga. Yung doon sa Gaza Strip, sa Gaza City, nandoon ang presence ng Hamas. Yung doon naman sa kabila, doon sa West Bank naman, ang pangalan naman ng organization doon is Fatah. Pero binabanggit dito na although headquartered ang Hamas doon sa Gaza, mayroon din daw siya mga members na nandoon sa West Bank. Sana natutukan niyo ho yung mapa na pinakita natin kanina, na yung dating Palestine. Ang natitira na lang doon ay yung Gaza na nakaharap sa Mediterranean Sea at saka yung West Bank. Yung West Bank mas malaki ho yun na area kaysa dito sa Gaza. In between nung dalawang yon ay puro Israel na yon. When Israel occupied the Palestinian territories in 1967, the Muslim Brotherhood members did not take active part in the resistance, preferring to focus on social religious reforms and to restoring Islamic values. This outlook changed in the early 1980s and Islamic organizations became more involved in Palestinian politics. The driving force behind this transformation was Sheikh Ahmed Yassin, a Palestinian refugee from Al-Jura of humble origins and quadriplegic. He persevered to become one of the Muslim Brotherhood's leader in Gaza. His charisma and conviction brought him a loyal group of followers who he, as a quadriplegic, depended on everything from feeding him to transporting him to and from events and to communicate with his tragedy to the public. In 1973, Yassin founded the social religious charity Al-Mujama Al-Islamiyah or Islamic Center in Gaza as offshoot to the Muslim Brotherhood. The Israeli authorities encouraged Yassin's charity to expand as they saw it as a useful counterbalance to secular Palestine Liberation Organization or PLO. Yitzhak Segev, who was the Israeli military governor of Gaza at the time, recalled that they even funded his charity. The Israeli government gave me a budget and the military government gives to the mosque. Israel's religious affairs official in Gaza, Avner Cohen, later regretfully concluded that Hamas was created by Israel. He claimed to have warned his superiors not to back the Islamist. Grabe din itong si Sheikh Ahmed Yassin. Imagine ho quadriplegic siya. Anong ibig sabihin ng quadriplegic? Ibig sabihin ho, yung kanyang hindi niya magalaw yung kanyang paa, pati na yung kanyang kamay. Mas matindi ito kaysa kay yung sino nga yung hero ng
yung brains ng Philippine Revolution? Si Mabini. Si Andres o si Apolinario Mabini, 'di ba? Yung the sublime paralytic. Parang ganito ito si Yasin. Base ho doon sa binasa ni kasamang Henry, makikita natin na totoo yung sinabi doon ni Simplicius na partly or wholly supported by Israel itong Hamas. Before Hamas, ano muna siya? Muslim Brotherhood. Pagkatapos naging Islamic Center. Pagkatapos nag-expand na ito. Anong purpose na ito? Kung bakit sinuportahan ng Israel? Para maging counterbalance daw doon sa PLO. Yung panahon ho na yan, ang pinakamalaking political and military organization by the Palestinians, yung PLO. Gusto nilang mayroong pangbangga sa PLO na kontrolado nila. That's why sinuportahan nila itong Hamas. Okay, tuloy natin. So it's not out of the question that a group created by Israel and Western intelligence outfits can potentially still be under their control or at least infiltrated to the extent of being steered into creating certain needed false flags which could benefit Israel as a whole. This is supported by new evidence reportedly coming out that Hamas was using Ukrainian-supplied weaponry, which would indicate a fairly standard Western intel weapons pipeline a la de Contras. So, hindi daw out of the question na itong Hamas na ito na grupo na ito ay pwedeng magamit pa rin ng Israel at saka Western intelligence outfits para mag-conduct ng ganitong attack within Israel. Lalo na ang mga armas nakita na ginagamit nitong mga Hamas ay mga weapons supplied by America to Ukraine. So ang question is, paano tumawid itong mga weapons supplied, American weapons supplied to Ukraine, paano nakatawid ito doon sa layo. Hamas? Malayo-layo ho na biyahe yon from Europe to Middle East. Kanina nga kasamang Rod, di ba tinatanong ko sa iyo, di ba? Saan ang galing yung 7,000 o sabihin natin 5,000 na rockets na sabay-sabay pinakawala ng Hamas kasi sa Israel, yun ang di report ba? na mga 5,000 to 7,000 rockets daw. Di ba? Saan ang galing yung ganong karaming rockets na ginamit ng Hamas? Na wala mang manufacturing capability. Wala naman silang pabrika. Kasi kung may pabrika yun, makikita din ng mga Israelis yun, di ba? So ito yung mga arguments kung bakit nagsasabi na ang may gawa nito Washington and Israel din. Tuloy natin. Naalala ko tuloy kasamang Rod dito sa Marawi, di ba? Nagpasok yung dami-daming armas nila. Alam mo, nabanggit mo yung Marawi. Hindi na pinag-uusapan ngayon kasamang Henry yung mga Afghans na pinapasok dito sa Pilipinas. Wala na discussion. Hindi tayo magugulat na one of these days ay bigla na lang sasabog. Mayroong isang lugar sa Mindanao na bigla na namang gumulo dahil dito sa mga Afghans naman. Ito mga Afghans na ito na nakarating dito sa Pilipinas. Ito ho yung mga Afghans na nagpagamit sa Amerika against their war sa Afghanistan. So, kailangang ialis sila doon kasi pag hindi sila inalis, ay papatayin sila ng mga local na mga Afghans. Parang katulad ho nung Vietnamese boat people. Naging boat people ho sila. Ang laki ho nung risk na kinaharap nitong mga Vietnamese na ito para tumawid ho nung mga dagat, na malalaking mga dagat, using small boats. Bakit sila napilitang gawin harapin itong risk na ito? Kasi they were facing almost certain death kung hindi sila alis doon sa Vietnam dahil nagpagamit sila sa Amerika. The same din ang situation dito sa Afghanistan. Yung mga Afghans na nagpagamit sa Amerika in their war against Afghanistan, kailangan umalis sila. At ang iba doon, unfortunately, nandito sa Pilipinas. In the same way na yung maraming mga Vietnamese din nakarating dito sa atin. Pero understandable yung sa Vietnamese na makarating dito sa atin kasi malapit lang. Malapit lang. Pero yung mga Afghans, ang layo-layo ho ng dinala rito na aeroplano. Kung hindi ho in-arrange ito ng Amerika, hindi ho makakarating dito sa atin. Ngayon, bakit pinayagan ng Marcos administration? Bahala na ho kayo mag-conclude. Okay, let's go through
some of the potential reasons that could be responsible for igniting such a conflict now, at all times. Bakit kailangan mangyari ito of all time? Bakit ngayon? As a corollary to the general principle that nothing happens by happenstance in the world of great power politics, we must recall that everything that does happen is generally related to or happens as a byproduct of, whether direct or indirect, the leading great power or superpower in charge. Very little can happen under their purview without their go-ahead of some kind. In this case, we're referring to the U.S., the chief hegemon of the world. However, the U.S. isn't the only big kid on the block anymore. So we're going to look at the possible reasons that both sides might have for sparking this flare-up. So what possible reasons could U.S. have for inflaming the Middle East? We know that mula Ukraine, bakit daw ano yung mga possible reasons na mula Ukraine ay pumunta na sa Middle East ang Amerika? Alis na sila sa Ukraine. Alis na sila sa Ukraine. We know that recently major strides toward multipolarity and the fracture of the Atlanticist world empire were being made. As a parallel to this, Israel was moving toward a serious normalization with Saudi Arabia, which is now being described by insiders as being put on the indefinite hold because KSA required various concessions toward Palestinians from Israel, which is now a dead issue. In many ways, such reconciliations, rapprochements, normalizations, etc. are dangerous developments for the hegemon. War and conflicts are the most effective tools in controlling events and creating favorable conditions for domination, allowing the creation of division and weakening of intransigent countries, ousting of their leaders, etc. First, we must remember that Benjamin... ito napakaganda hong i-emphasize ito. No? War and conflict are the most effective tools in controlling events and creating favorable conditions for domination, allowing the creation of division, the weakening of intransigent countries, ousting of their leaders, etc. Bakit? Kasi ito ho ang favorite na toolkit ng Amerika. Dito sa Pilipinas, pumasok na naman uli sila. Di ba umalis na yan dito kasama natin? Pumapasok na naman sila ngayon dito. Ano ang reason naman? Conflict. Conflict between the Philippines and China. No? Iyon ho ang, again, ulitin natin, war and conflict are the most effective tools ng Amerika to control events, create favorable conditions for domination, tapos allow the creation of division, kaya ang mga Pilipino nagkakahati-hati na naman, the weakening of intransigent countries, yung mga bansa na ayaw maging sunod-sunuran sa Amerika, humihina, katapos yung ousting of their leaders nito mga bansa na ito na who want to be independent from American dictates. Ito ho ang ginagamit nila, war and conflict. Napakaganda ho nitong sinulat na ito ni Simplicius. First, we must remember that Benjamin Netanyahu himself was facing increased unpopularity at home, with rumors long suggesting that even the Mossad was helping to stage protests against him. Ito, headline. Pinakita yung headline. Ayan, ipakita natin yung headline. Kasama itong headline ito, kasama ito dito sa write-up ni Simplicius. Leaked Pentagon documents claim Israel's Mossad encouraged protest against Netanyahu. Dito ho sa panahon itong pagbabalik ng Netanyahu, kasi dati na ho tong head ng Israel katapos na nag-eleksyon. Nagkaroon ng eleksyon, natalo siya. Pero marami hong kasong kinakaharap ito si Netanyahu until now. Ngayon nakabalik siya. Pero yung pagbabalik niya rito, yung pagbabalik niya ngayon, yung kanyang pangalawang term ba ito, pangatlo, ay it is facing a lot of contradictions within the Israeli society. Halos sunod-sunod ho yung mga demonstrations na ginawa ng mga Israelis against Netanyahu. Katapos ito, malaking bagay ito.
kasi lumalabas dito, yun, mababasa ninyo yung headline na ito, lumalabas dito na yung Mossad mismo, or yung Israeli equivalent na CIA, ang nag-encourage nitong mga protests na ito laban kay Netanyahu. So, mayroong, kumbaga sa sinasabi dito, mayroong malaking dahilan si Netanyahu para mag-create ng ganitong kalaking event para yung, yun naman palagi, para yung attention ng mga Israelis hindi na mapunta sa kanya, kundi mapunta malihis na sa ibang malihis. Malihis. Mapunta na sa ibang kalaban. Kasi sa ngayon, marami hong mga Israelis na gustong matanggal si Netanyahu. At isa pang nakita natin noong kasamang Rod, itong si Netanyahu na nagkakaroon ng problema ganun, nakipag-usap kay Biden. Oo, diba? yun. Oo. Si Biden, ang dami din problema, di ba? Mabanggitin natin, mabanggitan dito mamaya. Sige, kasamang Henry. So sabi dito, another example. Ito, headline din. Doon sa sinasabi nito ni Simplicius. ex-Mossad chief, Netanyahu government worse than Ku Klux Klan. O, imaginein ho ninyo, ha? Yung mga kabataan, hindi na nila alam kung anong Ku Klux Klan. Yung KKK, yung Ku Klux Klan na ito yung isang kulto, isang organization sa Amerika na virulently anti-black. Lahat ng mga blacks gusto nilang patayin, gusto nilang bitayin. Ngayon sinasabi dito ng dating head ng Mossad na si Netanyahu daw and his government mas matindi pa daw kaysa doon sa Ku Klux Klan. The former head of Israel's Mossad says the ruling coalition of Prime Minister Netanyahu is filled with extreme lunatics that are a lot worse than the Ku Klux Klan. In a Thursday interview, Tamir Prado, who led the intelligence agency from 2011 to 2016, said National Security Minister Itamar Ben-Gvir and Finance Minister Bezalel Smotrich represent horrible racist parties, respectively Jewish power and religious Zionism that make the Klan, yung Ku Klux Klan, pale in comparison. So ito yung mga headlines na lumalabas. Sa pamagitan ng mga headlines, nagkakaroon tayo ng idea ngayon kung ano ba talaga yung nangyayari sa Israel under the panibagong Netanyahu administration. One of the most commonly utilized methods of a strongman leader to assert his strength, win back support, and consolidate power is to foment some type of conflict which can be used to create emergency restrictions on opponents, suppression of political speech, etc. This is obviously a widely used tactic, most recently by Zelensky, and doesn't need much explanation. So, as we explained, one can easily imagine how an embattled Netanyahu would seek to stir up a conflict to redirect patriotism and wreath himself in glory by destroying Hamas once and for all, which would ensure his power and legacy for all time. Extrapolating this out, there could have been a convergence of mutually beneficial incentives. Knowing Netanyahu's situation, the US-UK may have decided to work out a mutual deal by which multiple birds are killed with one stone. Netanyahu gets his power consolidation and glory, while US and UK get to potentially wage a war to weaken the now unstoppable ascendant Iran. That brings us to the next big motivation. One of the chief reasons for this sudden flare-up may be to instigate a much larger conflagration in order to fatally weaken Iran, which has been gaining inordinate geopolitical power lately. Firstly, the new bombshell that Iran helped plan this Hamas attack. Ito ho, yung almost immediately after nung atake ng Hamas doon sa Israel, lumabas ho itong balita na ito sa Washington Post saka sa ibang American media. Trabaho ng Iran. Nagawa daw ng Iran. Ano yung headline dyan? Pakita natin yung headline. Ito. Iran helped plot attack on Israel over several weeks. October 8, tingnan nyo ha, October 7 nangyari yung pag-atake ng Hamas within Israel. Kinabukasan, October 8, ito na kaagad ang report nila na may kinalaman ang Iran doon sa ginawa ng
Ang bilis nila, no? Ang bilis eh. Oo. Pero ngayon kasamang Henry, yung politiko pati New York Post, naglabas sila ng na wala daw nakikitang ebidensya na tumulong daw ang Iran. Bakit ho ganito ka-contradictory yung mga headlines, yung mga balita sa itong American media? Kasi ang Amerika ho, like yung nangyayari ngayon sa Israel, it's also a divided country. Yung mga neocons, ito ho yung mga tao na naniniwala at pinakikipaglaban nila itong idea nila na ito. Bilis ng oras, no? Na walang bansa dapat na umasenso, umangat para maging karibal ng Amerika. Ito yung mga neocons. Ito mga neocons na ito ang may gusto ng giyera with Iran. Pero yung including daw yung part ng intelligence arm, parang katulad sa Israel, Mossad, ito naman CIA. Ang CIA daw at saka yung military establishment kasamang Henry, ayaw nilang magkaroon ng giyera. So, this explains kung bakit mayroong ganitong contradictions sa mga headlines na ito. Kaya lang ang oras, ang bilis ng oras. Alas 8:03 na po, kailangan na po namin bumitaw. Tutuloy namin to sa susunod na Sabado, no? Dito pag-uusapan natin dito yung binibintang na ngayon na ano daw yung papel ng Iran dito at bakit idinadawit ng Amerika at ng mga Western countries tong Iran dito sa laban ng Israel sa ng Hamas. At okay po, sa ngalan po natin partner ka Rod Saucelo, ito po inyong lingkod Henry Santos. Muli nagpapasalamat sa inyong pagtutok sa amin, pagsubaybay at muli magkita-kita tayo sa susunod na Sabado alas 7 hanggang alas 8 sa ating programang Punto Bandera Nationwide. Have a nice weekend po. Paalam po.